Napaamin si Sara Duterte na ang mga maleta po o delivery ng maleta na naglalaman di umano ng pera ay sa panahon pa ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, ng tatay niya. Yan po ang naging reaksyon ni Undersecretary Claire Castro matapos reaksyonan syempre yung sinabi nito pong si Sara Duterte na ipaparinig ko po sa inyo mamaya. Yan kasi ay napanood ko lamang sa programa nito pong si Undersecretary Claire Castro sa kanyang YouTube channel. Pero a little backgrounder, ano po ba ang mga maleta po ng pera po na ito na sinasabi? Una pong pumutok ang issue na ito noong September 2025 nang ang isang nagngangalang Orly Gutesa na naging testigo nitong noon ay chairman, hindi na pala chairman, miyembro na lamang po ng Committee on Blue Ribbon, yung public accountability ng Senate of the Philippines, na si Senator Dante Marcoleta, ay ipinresenta ang nagngangalang Orly Gutesa bilang testigo, at doon nga po sa kanyang naging sworn statement, sinambit niya na siya po ay bahagi ng pagde-deliver po ng maleta kaugnay po ng mga flood control project anomalies. Ang mga maleta po na ito ay naglalaman po di umano ng milyones po na pera. At syempre, ang inaakusahan po doon nitong si Orly Gutesa ay ang dating speaker na si Martin Romualdez, at damay na din po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Sinundan pa po ito ng ikalawang pagkakataon sa paglabas naman po ng 18 nagpapakilalang ex-Marines. Noong February 24, 2026, sila po ay lumabas at nagpahayag na nagdadala daw po sila ng mga maleta sa iba't ibang lokasyon, at in particular sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero alam po ninyo mga tol, mukhang sala-sala talaga ito pong sinasabi ng mga testigo na ito, kung saan ibinubulgar nila ang pagdadala ng mga maleta ng pera. Bakit sala-sala? Marami po kasing mga improbability, logistically, mathematically, at kung ano man, diyan po sa kanilang mga pahayag. In fact, ito mismo, yung re-reactionan po natin dito sa balita ng ating, doon sa nireaksyon ng statement ni Sara Duterte nito pong si Undersecretary Claire Castro, sinasabi po doon na taliwas doon sa claim ng mga ex-Marines po na ito na nangyari lamang ang deliveries ng maleta ng Marcos Jr. administration. Kasi dito po sa pahayag ni Sara Duterte, matagal na daw po nilang alam. Hindi pa sila nanunungkulan bilang Vice Presidente at Presidente ang ating Pangulong Bongbong Marcos, napag-uusapan na daw po ang mga bagay na yan. Bago tayo dumako dyan mga tol, ngayon po ay April 5, 2026. Maraming salamat sa inyong lahat at magandang araw. Kung kayo po ay hindi Duterte supporter, wag niyo po sanang kalilimutang paki-like, at kung pwede, i-share niyo na rin po itong ating live streaming. Dako na po tayo dito po sa ating pag-uusapan at re-reaction ng impormasyon. Ito po ay mula sa channel ni Attorney Claire Castro, ang ating Undersecretary diyan po sa PCO, Palace Press Officer. At siya po ngayon ay talagang matinding binabanatan ng mga kritiko niya. Napaka-foul po ng ginagawa ngayon kay Undersecretary Claire Castro, na in a separate live streaming, re-reactionan po natin yung issue na ibinabato po sa kanya. Marahil alam nyo na po iyon, pero hindi ko na muna babanggitin dito, at magsimula na po tayo dito po sa re-reactionan po nating balita. Well, matagal naman namin na alam yan, dahil matagal naman na yan pinag-uusapan. Simula pa lang noong pagpasok namin as President and Vice President. Matagal na nilang pinag-uusapan, mga ka-clear, bago pa or pagpasok pa lang nila bilang President and Vice President. So, ibig sabihin, napaamin si VP Sara na yung mga maletang yan ay panahon pa ng kanyang ama.
Maliwanag. Ibig sabihin, yung maleta na pinag-uusapan niyan, wala pang alam si Pangulong Marcos Jr. Mm. Matagal na naming alam yan. Ulitin natin, ha? Ulitin natin. Sige. Any reaction on that? Billions of money. Well, matagal naman namin na alam yan dahil matagal naman na yan pinag-uusapan. Curious lang ako, ano nga mga tol? Ito, curiosity lang ito. Sino kaya yung tinutukoy niya ditong namin? No? Kasama kaya doon si Pangulong Bongbong Marcos? Pero kung kasama si Pangulong Bongbong Marcos, at least umaksyon si Pangulong Bongbong Marcos, though ilang taon nang lumipas. July, nagsimula ang panunungkulan. July 1, syempre, June 30, nagpalit ng administrasyon in the afternoon. Tapos 2023, 24, 25, July 28, ibinulgar na ng ating Pangulong Bongbong Marcos. No? Kaya naku-curious ako, sino kaya yung tinutukoy niya dito na matagal na naming napag-uusapan? Kasi kung alam ni Pangulong Bongbong Marcos ito, tingin ko hindi aabutin po ito ng 3 taon. Bago pa umaksyon si PBBM. No? The moment na malaman niya ni Pangulong Bongbong Marcos, naniniwala ako na mag-uutos po ito ng agarang investigasyon para mapapanagot. 3 taon nang lumipas, July 28, 2025, sa sona ng ating Pangulo, ibinulgar niya po itong tinatawag niya na ngayong mga balasubas na taong gobyerno. No? Kaya uulitin ko, naku-curious ako, sino kaya yung tinutukoy dito nitong si Sara Duterte? Anyways, tuloy po tayo dito. Simula pa lang noong pagpasok namin as President and Vice President, naririnig na namin yung delivery ng mga pera na nakalagay sa mga suitcases. Pero ngayon lang siya Nakikita ninyo mga tol. Akala ko ba bilang gumagasta ng confidential funds, concern ka talaga sa national security po ng bansa. Kasi yun yung pangunahing paniniwala nitong si Sara Duterte na ini-impose niya sa kanyang mga supporter at sa publiko in general. Na kaya siya gumamit ng confidential funds para sa national security. Di ba? Alam naman natin na ang national security, hindi lang naman ito paglaban sa mga teroristang grupo. Ito pong nangyaring flood control project anomalies, national security issue po ito dahil budget na nga po ng gobyerno ang pinag-uusapan po dito. Bakit tahimik lamang siya? Bakit hindi man lang siya nag-react noong considering na alam niya naman pala na meron na palang mga issues? Bakit hindi niya sinabi sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Pero alam niyo mga tol, yung July 28 na pagbubulgar ng ating Pangulo, ito lamang yung pagsasapubliko. Tingin ko mas maaga pa dyan ang naging aksyon ng ating Pangulo. Nakita naman natin kung paano nagkaroon na ng mga pagbabago sa leadership, in particular diyan po sa House of Representatives, di ba? Prior doon po sa sona ng ating Pangulo. Kung hindi ako nagkakamali, as early as December 2024, may issue na dito kay dating Committee of Appropriation Chairman, dating kongresista na si Saldico, no? Kaya sinibak na po ito, no? Kaya nung mga panahong iyon, tingin ko seryoso na ang Malacanang para alamin kung sino-sino ang mga dapat managot sa flood control project anomalies po na ito. Hinintay na lang marahil ng ating Pangulo para talagang maging eksplosibo at wala nang makalusot at harap-harapan niya itong sabihin sa harapan ng mga sangkot sa pamamagitan po ng SONA. Biruin ninyo, nagsosona si Pangulong Bongbong Marcos, sinabihan niya ang mga mambabatas, mahiya naman kayo. Ang tinutukoy doon ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi lang naman yung mga opisyales ng DPWH, more particularly, yung mga mambabatas na sangkot po dito, bagamat wala siyang pinangalanan sa kanyang SONA. At alam na natin unti-unti ngayon kung sino-sino sila. Pero syempre, marami ngayon ang kumakambyo sa mga yan at binabaligtad ang sitwasyon. Isa po dyan itong si Saldico. Pinalalabas niya pa na si Pangulong Bongbong Marcos ang may kasalanan. At
sa kanyang mga pagbubulgar, sinasabi niya, wala daw po, may isang 5 na punta sa kanya. No, 'di ba? Ang laki pong hindi ka panipaniwalang statement 'yon na ikaw magpapagamit ka tapos may 5 duling ika nga wala kang mapapala. O anyway, tuloy po tayo sa pakikinig po dito sa programa ni Yusek Claire Castro. Bus in public dahil merong witness na nagsabi na siya mismo ang nagdadala. Diba? So, mga ka-clear, maliwanag, ayon mismo, inamin mismo ni VP Sara na yung mga maleta daw, ako kasi mga clear, hanggat hindi ko nakikita kasi may pero sa maleta, yung muna mag-judge, diba? Kasi pwedeng maleta lang yan. But anyway, dito naman kasi, inamin niya na. So, gamitin na natin yung words niya na may pera talaga sa maleta. At ang pera sa maleta ay matagal na nilang alam. Matagal nilang na narinig bago pa o pagpasok pa lang nila bilang Pangulo at Vice President. Pero ngayon lang ito lumabas dahil may nag-witness. See? Aminado si VP Sara na yung maletang yan hindi sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Maliwanag. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Diba? Maliwanag pa sa bumbunan. Ay grabe ang ugali talaga ng mga tatanga-tangang Duterte supporter. Hoy, ang tatangan nyo talaga, no? Nagpapaniwala kayo sa mga kumakalat na fake news. At meron dyan isa pa, si Greco Belgica, isa sa mga nagpapakalat nito, na may stage 3 or stage 4 cancer daw. Wala naman siyang pinangalanan. Pero dito, nakikita natin ngayon kung paano gumagana ang mga trolls ng mga Duterte. No? Mga bayaran po ang mga yan. Yung mga nagko-comment po na yan, mga bayaran po ang mga yan. Yan talaga ang mga bayaran. At baka mamatay ang mga yan dahil lagi kong sinasabi na mamatay na ang mga bayaran. No? Baka bumalik sa inyo yan. Tandaan ninyo, baka babalik sa inyo yan. Makailang beses nyo nang sinabi na si Pangulong Bongbong Marcos ay pumanaw na. Nagpapaniwala kayo sa mga balita na yon. Anong nangyari? Pumanaw yung kapatid ni Rodrigo Duterte. No? Tapos yung mismong nagsasalita na baka kunin na ni Lord si Pangulong Bongbong Marcos, tinapik ni Lord sa kanyang talumpati sa Davao. Aba, napaganon siya habang nagtatalumpati. O, di ba? O sige lang, magpapaniwala kayo. Total, mga bayaran naman kayong mga trolls. Hindi ko kayo i-hide dito, mga tanga. No? Hindi na ako nag-hide sa mga channel ko at pages ko. Wag lang kayong magpapakita sa personal profile ko kasi ibablock ko talaga ang mga tatanga-tangang Duterte supporter doon. Baka pwede pang magtawag pa kayo ng mga trolls na bayaran para kahit paano yung 600 na manonood ni Tapon, madagdagan. Tuloy po tayo dito, mga tol. Huwag kayong maniniwala dyan, ha? Malakas na malakas po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. O, ito ang patunay, mga tol. Alam niyo, maniniwala ka ba sa mga ganyang uri ng ganyang mga uri ng impormasyon? Kung saan nakikita natin ang ating Pangulo. Ganito ba yung merong stage 4? Ha? Ganito ba? Tingnan nyo naman. At the age of 68, physically fit, anak ng teteng, ang tatanga talaga ng mga Duterte supporter. Oh? Di ba, mga tol? Anak ng teteng. Anyway, nalalayo tayo sa ating pinag-uusapan. Kaya balik na po tayo dito. Diba? Diyan sa Senado, sabi nga ni Senator Ping Lacson. Mas maliwanag pa sa sumisinag sa bunbunan. Yon. Sino ba yung may bumbunan? Sino ba yung may bunbunan dyan? Yung nagtatago. No? Nagtatagong senador, ang kapal ng pagmumuka, sumasahod pa rin. Nasa krisis na tayo, kinukulang na nga tayo ng pondo. Siyempre, dahil yung mga pagkakataon ngayon ng mga ayudang ibinabahagi sa ating mga kababayang Pilipino, biglaan po yan eh. Kaugnay po ng krisis sa enerhiya. Diba? Kaya nga po ang ating Pangulo nagdeklara na ng National State of Energy Emergency. No? At sasabayan pa nitong isang senador
na hindi na nga nagpapakita at hindi nagtatrabaho, sumasahod ng almost more or less 300,000 pesos kada buwan. At noong buwan ng Disyembre, almost 1 million po yan. More or less 1 million kasi sahod, 13-month pay, 14-month pay. Oh, anong petsa na ngayon? April 5. Hanggang ngayon, hindi po nagpapakita. Halos 6 na buwan na po itong sumasahod. Mahigit sa 1 milyon na ang nasasahod po nito pero hindi po nagtatrabaho. Si Senator Ronald De La Rosa ang tinutukoy po natin. Kasi yun lang naman ang pwedeng masikat pa sa sinag ng araw kapag natutukan yung bumbunan eh. Maliban kung totoo yung sinasabi na meron daw pong isang senador na nakapiluka. Kapag ka tinanggal ang piluka, kalbo. Ewan ko kung totoo po yun, pero sino kaya yun? Balik na po tayo dito. Matagal na naming alam iyan. Ha? Matagal na naming naririnig iyan. Pagpasok pa lang namin bilang presidente at vice-presidente. Pero ngayon lang ito lumalabas dahil mayroong nagsalita. Diba? Ang tagal lang, ano sabi ni teka lang, si John Vic. Bagal pumilos ni John Vic, si Boying, maintindihan ko pa kasi need ng matibay na case to file para walang lusot at hindi niya ma-monitor lahat agad. Wait. Saan tayo mabaga, JT Scorpio? Kasi para matabi ko sa kanya. Baka hindi siya aware. Ano parte na? Sige, tulungan natin siya. Tulungan natin si Sec John Vic. Ano yon? Kasi baka nagtatrabaho siya, pero yung may dapat na siyang fokusan, pero hindi yun dahil hindi niya alam na dapat yun. Sige nga, tulungan natin JT Scorpio. Ha? Ang inyong opinion ay Jennifer. Parang na-miss kita, Jennifer. Ha? Oo. Parang JT, isend mo sa akin para alam ko at ma-remind ko siya or baka naman may update, hindi ko lang alam. Hindi ko kasi alam kung ano yun eh. Still watching from New Jersey. Ito, yes po, nagbabayad kami ng property sa Tanay. So, sino ba ang pinagkakatiwalaan mo dito? You have to give a special power of attorney kasi para maayos yan. So, kasi kapag wala special power of attorney yan, baka hindi makakilos. So, dapat natin malaman, try na lang to contact si Addictus Rex, kung ano pwede naming maitulong sa'yo, legal na advice, para magawan mo agad ng paraan. Kasi hindi mo pwedeng tulugan yan. Diba? Hindi mo pwedeng tulugan yung karapatan kasi pag natulog ka na mahimbing, talo ka. Diba? Pag natulog ka na mahimbing, hindi ka panalo dyan. Dapat wag mo tulugan na yung karapatan. Addictus Rex, pakikuha na lang yung details po. Nandito ba si Addictus Rex? Hindi ko napansin. Sige, Addictus Rex, na lang po ito si Ma'am Leilani Santa Ana. Ang hirap po kasi talaga pag ganyan yung property mo, tapos may nakapagsanla. So, right there and then, kapag nakita niyo pong sinanda, dapat na tong i-question. Una, saan nagsanla? Sa bangko ba? Sa tao lang. Pag sa tao mas madali, sa bangko medyo mahirap-hirap pa. Hindi lang mahirap, pero sabihin, it will take time. Pag sa tao, alam mo. Pasensya na kayo mga tol, na-divert yung pinag-uusapan natin eh. Hindi ko naman kasi na-timestamp itong vlog ni Attorney Claire. Tapusin na lang muna natin yung pagpapaliwanag niya rito at babalik naman yan sa issue na pinag-uusapan. Alam mo, pwedeng nagkaroon lang ng lokohan. Diba? Oo. Thank you ulit, Dibang, sa yung sticker and Tita Katapang. Maraming salamat, ha? Dalawang beses sa Dibang. Maraming salamat sa iyo. Okay, so, mga clear, ha? Greetings from Toronto, Canada, si Almira Mirabueno. Thank you po. So, mga clear, ha? Maliwanag ang pag-amin ni VP Sara. So, anong sabi ni Ocean Mother, Top 1, parang hindi na po okay ang paulit-ulit na parehong mensahe, hindi po ba maapektuhan ang account ninyo? Hindi naman po, no? Kaso lang, kayong mga manonood, baka mabuisit kayo kasi hindi kayo makapag-comment ng maayos at na da-divert ang inyong attention diyan po sa comment area. Pero, huwag kayong mag-alala, hindi po maapektuhan ang account ko diyan. In fact, yung pagko-comment po nila, nakakatulong pa nga po yan sa akin eh. No, hindi naman ako ang nag-i-spam eh, yung mga manonood na mga trolls. Kaya hindi po makakaapekto po yan sa ating account. Huwag po kayong mag-alala. Mas tulong po yan.
Habang ginagawa po nila yan, mas tinutulungan po nila si Top 1 na palakasin ang algorithm ko sa YouTube channel at dahil doon, mas madadagdagan pa po ang mga manonood natin. Maaring sa live po na ito o sa mga replays po nito. Kaya tulong po yan. No? Yan ang malaking katangahan ng mga trolls. No? Baka makaapekto kung ire-report nila ako. No? Kung ima-mass reporting nila tong live stream natin, baka makaapekto. Pero alam niyo sa ilang taon na ba akong nag-vlog, no? Simula po nung August 2020, pero 2021 ako nag-political vlogging na eh. O 2021, 22, 23, 24, 25. Almost 6 years na po akong vlogger. Hindi po ako naniniwala doon sa mga na mas report ka, kaya na-cancel ang account mo. Hindi po ako naniniwala doon. Ang dami kong mga pages. 6 po ang pages ko. Isang profile, 4 ang channels. Hindi po ito na-take down. No? Tingnan nyo naman ako magsalita dito sa programa natin. Ang hilig ko magsalita ng tatanga-tanga kayong mga Duterte supporter. Di ba? Tapos minamass report nila ako. Wala naman nangyayari sa account ko. No? Kaya nagtataka ako sa iba bakit nate-take down yung account nila. Ewan ko kung ano talaga ang dahilan, ano? Kasi pwede mo namang i-deactivate, pwede mo namang i-hide. In some cases, baka na-hack. Pero hindi rin basta-basta ma-hack mga tol eh. Maliban na lang kung may ma-click ka. Kasi kung mapapansin po ninyo, particular sa Facebook, may mga notifications po dyan na tatakutin ka. Pero dapat bago mo i-click yon, tingnan mo muna yung nature. No? Page din pala yun, hindi naman meta. Pag kinlik mo yon, tapos ka. Madadali talaga page mo. Anyways, lumalayo tayo. Balik po tayo dito mga tol. Ngayon, yung pinangangalandakan ng mga 18 na to, na ex-Marines daw, or former Marines. 14 lang naman eh. The rest hindi eh. Na yung maleta, panahon ni Pangulong Marcos Jr. Mismo si VP Sara umamin, no? Napaamin, mga kaklir. Alam niya. Alam niya na merong maleta na. Diba? So, pinapahid nyo na kay Pangulong Marcos Jr. para yung korupsyon ninyo noon mapahid sa iba. Tapos kayo malinis. Mga clear, take up natin tomorrow. Sinabi niya, meron siyang solusyon para sa korupsyon. Diba? Paano ka magkakaroon ng solusyon sa korupsyon kung sarili mong issue ng korupsyon, hindi mo maayos? Diba? Pero syempre, sasabihin ng mga DDS, hindi nga, wala siyang ninakaw, ganyan. Walang maibabato sa kanila, malinis sila. Diba? Bakit? Takot kang ipakita bank accounts mo. Yun ang punto eh. No? Paano ka lalaban sa korupsyon kung ikaw ay mayroong sariling issue ng korupsyon tapos hindi ka nagpapaliwanag? Yon ang problema dito kay Sara Duterte. Kaya ang hirap pong paniwalaan ng tao na ito eh. Totoo naman yung sinasabi ni Yossi Claire. Bakit ayaw niyang sagutin yung mga isyong ibinabato sa kanya? Kung walang itinatago, bakit natatakot humarap? Bakit dadaanan sa teknikalidad? Bakit dadaanan sa legalidad? No, lalong-lalo na kapag niyurakan ang pagkatao mo. Kaya ako, I am expecting now. Isingit na natin ito I am expecting now na mag-take ng action. Ito pong si Yossi Claire Castro. Kasi grabe itong pambabalahura na ginawa ng mga walang hiyang tao sa pagkatao nito pong si Yossi Claire eh. No? Ipapakita ko na sa inyo ngayon. Isingit na natin ito. At ako'y inaabangan ko kung ano ang magiging reaksyon dito ni Yossi Claire sa kanyang YouTube channel. Although somehow, nagpahapyaw na po siya ng pagsagot doon po sa blind item ng mga mainstream sa kanya. Pero dito, direkta po ito mga tol. Isama na natin ito. Pasensya na Hindi ko na to tatalakayan sa separate live streaming
maliban na lamang kung mag-react dito si Yusek Claire Castro at meron siyang particular na aksyon. Pero I am expecting now na bilang matinong tao, no, naniniwala ako na ganun si Yusek Claire, ipagtatanggol niya ang kanyang karangalan dito. Kasi ganun naman ang right thing, no, to do. Yung dapat gawin na tama. Kung niyuyurakan ang pagkatao mo, lalong-lalo na ang pagkababae mo bilang isang mabuting asawa, dapat ipagtanggol mo ito. Siyempre, ginawa nga ni Yusek Claire na idemanda nga si Libiste, di ba? Sa punto pa lamang ng paninira sa kanyang pangalan. Ito, pagkatao na ni Yusek Claire ang pinag-uusapan dito. Si Antonio Trillanes, pinagdedemanda itong mga nagpapakalat ng kasinungalingan sa kanya. Kaya I am expecting ngayon na ididemanda nitong si Yusek Claire ang mga taong nasa likod po ng video na ito. Kasama po itong vlogger na Duterte supporter po na ito. Napaka walang hiya po ng ginawa po nila rito, mga tol. No? Pakinggan po ninyo kung paano po nila winawalang hiya ngayon itong si Yusek Claire. Di ako naniniwala dito. Malaking paninira po ito. Yusek Claire Castro at 57 years old, my boylet. Akalain mo nga naman, boylet kasi mas bata daw sa kanya eh. Ganda. pero, sinetch ito eh. Tingnan nyo to. Meron kasing may lumalabas na rumors na si Ang nagsasalita, hindi ko na matandaan ang pangalan ng kung sino mang vlogger po na ito, wag na natin pasikatin, pero dapat dito isa ito sa mga kasamang idemanda ni Yusek Claire. Ang nagsasalita na kanyang nireaksyonan ay si Lorraine Badoy at saka si Jeffrey Celis. No? Napakamapanirang puri nito, mga tol. Para palabasin nila rito na kapalit ng sexual favor ay posisyon di umano sa gobyerno. Hindi po ito totoo, di ako naniniwala dito. Aantayin ko talaga yung legal action dito ni Yusek Claire, no? Kasi kung ito mangyayari sa katulad ni Antonio Trillanes, sisiraan na siya babaero o kaya may babae, malamang ididemanda ni Antonio Trillanes yun, no? Ang sakit kasi nito pakinggan, mga tol, sa totoo lang. Napaka walang hiya ng mga tao na ito. Grabe talaga. Napaka sinungaling. Napaka sinungaling po ng mga tao na ito. Claire Castro is having an affair with the DOJ spokesperson. Diba? Kasi somebody messaged yung bagong spokesperson. Yeah. Si Martinez yata yun? Polo Martinez. Nakikita ninyo, mga tol, libelous na libelous po ito. No, wala nang blind item eh. No? Tapos hinusgahan na kagad nila si Yusek Claire. Read between the lines. Kung tayo po'y mag-aaral, no, ng probisyon sa paninirang puri, mababasa po natin ito sa Article 353 ng ating Revised Penal Code. And in relation sa Cybercrime Prevention Act o Republic Act 10175, libelous po ito. No, napaka-conclusive ng sinasabi po nila rito. In fact, direktang sinasabi ng dalawa na ito, kapalit ng sexual favor, posisyon sa gobyerno. Yun pa nga yung pinagdidiinan dito nitong si Lorraine Badoy. Ang sinasabi ni Lorraine Badoy, wala daw siyang pakialam sa mga personal na buhay. Ang hindi niya raw matanggap, gagamitin ng posisyon sa gobyerno kapalit ng sexual favor. Tingnan nyo kung gaano ka walang hiya at kung gaano ka sinungaling ang mga ito. Kaya sana, no, idemanda ito. Yun lang ang natatangi kong nakikita dito eh. Idemanda ng cyber libel nito pong si Yusek Claire, itong dalawa po na ito. Kasama, ito pong vlogger na nagpapakalat po nito. Oy, salamat Debunk sa iyo pong super sticker. Maraming salamat po dyan. Paulo ka Martinez. Yes, ma'am, po. Oo, and ang yung blind items na lumalabas sa dyaryo, they're saying that the reason that pumatol si Polo Martinez dito kay
kay Auntie Claire Mm. is because he wants to be assistant secretary. No, so Oo. Sira ulo talaga tong mga ito, no? Paano pa magiging blind item yan kung pinapangalanan nyo yung dalawa? Anak ng teteng. Hindi ko alam kung katangahan ito eh. Pero ang ginagawa nila, malinaw na paglabag ng batas, mga tol. Malinaw na paglabag po sa batas po ito. Dapat protektahan ni Yusek Claire ang kanyang pagkatao dito. Ang kanyang pagkababae. Ang kanyang pagiging ina. for me, yun yung reprehensible. Kasi I don't really care about other people's personal lives. I Oh, don't care. di ba? If they're consenting adults, I don't care. Oh, ayan, yung mga ganyang statement, conclusive. No? Malinaw na may paglabag sa batas po dito. Biruin mo, sasabihin mo, wala kang pakialam sa mga personal na buhay. Ang pakialam mo, yung posisyon sa gobyerno na gagamitin for sexual favor. Paninirang puri po yun. Ang linaw-linaw, pasok na pasok ang mga elemento po ng libel sa ginagawa po nila rito. Ano ba yung mga elemento ng libel? Sa Artikulo 353 ng ating Revised Penal Code, meron pong paninirang puri. No? At ang paninirang puri po na ito ay pinablish mo. Pag sinabing pinablish, pwedeng sa kaparaan ng pagsasalita o pagsusulat. At nakarating ito sa ikatlong panig. Ito, sa programa pa mismo ng SMNI nila ginawa o radio station. No? Tapos itong isa na ito, pinapakalat niya. Kaya ano ang magiging resulta nito? Pagkasira sa reputasyon ni Undersecretary Claire Castro. Lalong-lalo na, kilala si Yusek Claire bilang isang matinong asawa, matinong ina. Tapos sisirain sa ganitong kaparaanan. Diba? But that you are using your position in government in exchange for sexual favors, that one is an issue with me. Yeah. Very similar, ma'am, sa ginawa nila Ila de Lima, di ba? Correct. Admit niya yung kanyang... Tapos ikukumpara pa doon sa pagkatao ni Congresswoman Leila de Lima. No. Talagang hinuhusgahan nila si Yusek Claire dito, mga tol. Malinaw po na paninirang puri ito. Yun, kaya sa inabol ni Pangulong Duterte. Hindi dahil si Leila de Lima siya. Hindi dahil inimbestigahan niya noon si Pangulong Duterte when she was with Commission on Human Rights, kundi ginamit niya ang poder niya as DOJ Secretary to ask and manipulate sexual favors na inamin niya mismo on television. By the way, ito pong photograph na ginagamit nila at pinapakalat, no? Yan po ay sa isang pagkakataon o programa ng DOJ kung saan invited si Undersecretary Claire Castro. Ang sabi diyan ni Undersecretary Claire Castro the other day, no, yung sa kanyang live streaming, marami nagpa-picture sa kanya. At isa po itong si spokesperson ng DOJ na si Attorney Paulo, ano ba to, Martinez ang apelyido? No, hindi ako pamilyar. Mas kilala ko si Attorney Michael Clavano yung dating DOJ spokesperson at ngayon Assistant Ombudsman. In fact, may mga picture pa nga magkatabi sila ng mismong acting secretary ng Department of Justice. Siguro napanood niyo yon. Ang live stream na yon ni Undersecretary Claire Castro. Anyway, lumalayo po tayo pero nabanggit ko lamang yan kasi pinagtutuunan po natin ng pansin ang accountability. No? Na ibinabato po dito kay Sara Duterte at simple lamang, paninira po sa kanya yon kung hindi po yung totoo. Dapat idemanda niya ang lahat ng mga naninira sa kanya. At inunahan niya na nga ngayon, nagtataka tayo bakit natatangi lamang itong si Ramil Madriaga. Pero ang catch doon, si Ramil Madriaga ay tetestigo sa kanya laban sa impeachment. O sa impeachment laban kay Sara Duterte. Diba? Sinasabi nitong si Ramil Madriaga na siya ay di umano'y bagman ni Sara Duterte at napag-utusan na magdala ng milyon-milyones na pera na nakalagay sa duffel bag sa iba't ibang lokasyon at personalidad. Sa kanyang sworn statement na may lamang 30 paragraphs na nakasulat sa 5 pages, yon po yung kanyang mga binanggit, in particular sa paragraph 18, subsection 1, 2, 3, 4. Ang mga alegasyon, napakaseryoso. Para mawala po iyon, sagutin niya. Kaya natin kino-compare ngayon ang sitwasyon.
kung bakit ko na-share bigla sa inyo na sinisira ang pagkatao nitong si Undersecretary Claire Castro at ang right thing to do, protektahan mo ito sa pamamagitan ng legal na kaparaanan. Ano ang legal na kaparaanan para kay Yusek Claire? Idemanda itong mga tao na ito na naninirang puri. Ano ang legal na kaparaanan kay Sara Duterte? Harapin itong reklamo at wag daanin sa teknikalidad o legalidad dahil hindi masasagot no ng issue. Ano ba, hihingi na naman siya ng ayuda sa Korte Suprema hoping na ideklara na naman na unconstitutional ito pong ginagawa ng Committee on Justice? Bakit takot ka ipakita ang SALN mo? Wala ka naman tinatago, di ba? Hindi ka naman magnanakaw, sabi mo. O di pa tatay mo, umami magnanakaw, harap-harapan umamin. Ikaw, kahit may issue, syempre, ba't naman siya aamin, di ba? Paano kung magiging presidente to, mga kaklir? Tanong ko lang. Paano na yung confidential funds? Magiging kamukha yun ng tatay niya, hindi nagre-report. At lahat ng COA officers, tatakutin. Alam niyo ba kung paano tinakot ni dating Pangulong Duterte, mga COA? Taga-COA? Yan. Ano Isa pa. sabi? Pakikidnap niya, mga taga-COA. Sandali, Oh. Bakit ba ginawa yon nitong si Rodrigo Duterte? Baka kasi magkakabukuhan tungkol sa mga mali-maletang pera. Matagal na pala nilang alam eh. Ang kanyang anak, matagal na palang alam. Baka magkakabukuhan na. Baka yung 51 billion na ibinahagi bilang budget dito kay Pulong Duterte sa kanyang first district, diyan sa Davao City, may mga ganyang issue din. Tinago lamang nila. Oh. Ngayon, yung mga yung mga pagbabanta na yan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa COA, ipinakita po yan ng Undersecretary Claire Castro dito po sa kanyang programa. Pero puntahan na po natin mismo yung mga particulars at yan po ay tinanong natin kay ChatGPT. No? Ang balita tungkol sa pagbabanta o pananakot ni Rodrigo Duterte sa Commission on Audit ay may ilang pagkakataon. Pero ang pinakasikat at madalas binabanggit ay noong 2018 to 2019 at muli noong 2021. Una, pinakaunang kontrobersiya, 2018 speech, lumabas sa balita January 2019. Noong September 16, 2018, nag-speech si Rodrigo Duterte sa Lawag City kung saan nagbiro. Galit siya sa COA auditors. Lumabas ito sa balita noong January 2019. Ang tanong, bilang Pangulo ng Pilipinas, bakit ka magagalit sa COA? Ginagawa lang nila yung kanilang trabaho. Meron bang findings ang COA na maaaring apektado ikaw o ang iyong apelyido o ang administrasyon mo? Kaya ka nagagalit sa COA? Ganito po ang sinabi ni Rodrigo Duterte nung mga panahong iyon. Let's just kidnap people from COA. Then, we will torture those. Ito ang naging malaking issue noon dahil parang pagbabanta sa COA auditors. Ang summary, speech date, September 16, 2018. Tinry pa nga siguro ito ng Malacanang na itago Biruin nyo, lumabas sa balita January 8 to 10, 2019. Ilang buwan nang lumipas? October, November, December, 3 buwan bago lumabas sa balita. Gusto siguro nilang i-news blackout yun kasi maliwanag ng pagbabanta ang ginawa ni Rodrigo Duterte. Pagkatapos nito, ang issue, sinabi niya na kidnapin at torture ang COA auditors dahil umano sa pagharang ng mga projects. Pagkatapos nito, sinabi ng Malacanang na nagbibiro lang daw ang Pangulo at hindi raw ito tunay na pagbabanta. Tingnan nyo katwiran nila, biro lang daw. Ikalawa, issue ulit noong 2021 COA report sa DOH funds. Noong August 2021, nagalit si Duterte sa COA dahil sa report tungkol sa DOH funds at sinabi niya na tumigil ang COA sa pag-plug ng agencies. Independent Commission? Constitutional Commission rather? No? Na hindi dapat pakialamanan ng ehekutibo? Pagbabantaan mo, patitigilin mo? Nasaan na ang check and balance dyan? Kung ganon ang gagawin ng isang Pangulo ng Pilipinas. Huwag ilabas agad ang report. Ano, i-screen mo? Nak ng teting na yon.
Bago ilabas ng COA ang kanilang report, kailangan dumaan muna sa opisina mo. Ganun ba yon? Nagkaroon ulit ng issue kung tinatakot ba niya ang COA, pero sinabi ng Malacanang na hindi raw threat, frustration lang. Para saan? Bakit ka magpuprostrate? Ginagawa lang ng COA ang kanilang trabaho. Kung pinapalag ang mga proyekto, ibig sabihin may nakikita ang COA na hindi tama. Summary. August 21 ang petsa. Galit sa COA audit report sa DOH pandemic funds. At alam naman natin kung ano nangyari dyan. Nakasuhan itong si dating Secretary Francisco Duque at ilan pang mga dating opisyales sa ilalim ng Duterte administration. Sa paniniwala nga nitong si dating Senador Dick Gordon, dapat kasama sa kaso itong si Rodrigo Duterte. Sa kanyang naging report na isinagawa ng Blue Ribbon Committee sa pamumuno niya noon, sinabi nitong si Dick Gordon, I hope tama yung pagkakaalala ko, i-correct ninyo ako kung mali. More or less 12 billion pesos ang nanakaw sa pondo ng bayan sa panahon ng pandemya. Dahil po sa issue na yan. Di ba? Oh. Tapos, kayong mga Duterte supporter, ang tingin nyo dito sa mga Duterte, matino, anak ng teteng, matino ba yung ngayon kumakaharap sa crimes against humanity sa International Criminal Court? Matino ba yung ngayon kumakaharap ng ikalawang impeachment complaint dahil sa issue po ng korupsyon? At sa paniniwala ng majority ngayon ng mga Pilipino kaya nawawalan ng tiwala sa kanya ayon sa poll survey, ayon sa poll survey, bakit wala ng tiwala ang mga tao sa public official? Isa rito itong si Sara Duterte at ang 51% po sa mga respondents sinabi dahil sa issue po ng korupsyon. Oh. Paano nyo ngayon sasabing matino yung sinusuportahan ninyo? Ngayon, itong mga supporter ni Sara Duterte, may paganito-ganitong terminong gagamitin. Alam naman natin, nakakandidato ito sa pagkapangulo sa 2028. Yung mga supporter niya, hindi nakalagay, Sara is my president, 2028. Ang nakalagay, kung hindi ako nagkakamali sa pagkakatanda ko, Digong is for Sara, 2028. Bakit kailangan pang Digong is for Sara? Kasi alam ng mga mismong supporter nila na hindi mananalo itong si Sara Duterte kung hindi gagamitin ang pangalan ng kanyang ama. At nakikita mismo natin ito sa mga Duterte supporter. Ang pinakamagandang halimbawa dito si Ramon Tulfo, sinusuportahan niya si Rodrigo Duterte pero ayaw niya kay Sara Duterte. At maraming mga Duterte supporter o Rodrigo Duterte supporter na ayaw kay Sara. Kaya ngayon gagamitin nila yung pangalan pa rin ng tatay nila kahit nakakulong na sa Hague, Netherlands para lamang hoping na yung mga Rodrigo Duterte supporter na ayaw kay Sara makumbinsin nila na iboto si Sara Duterte. But let's see, no, kung aabot pa tayo sa halalan sa 2028 kung makakatakbo pa itong si Sara Duterte. No? Kasi tingin ko malaking problema itong kanyang kinakaharap na impeachment eh. Pero ganun pa man, kung ito'y makakatakbo, tingnan natin, doon kayo magyabang mga tatanga-tangang Duterte supporter kung mananalo itong si Sara Duterte. O hanggang dito na lamang muna mga tol. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulong Bongbong Marcos, at dito po sa ating programa. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now mga tol.